Sa unang pagkakataon, ipinakita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa publiko kung gaano kabrutal ang mga Chinese na nasa likod ng Philippine Offshore Gaming Operators or POGO. Sa joint hearing ng House Committee on Public Order and Safety at Committee on Games and Amusement hinggil sa operasyon ng mga POGO sa bansa, ilan sa mga mambabatas ang tumigil na sa pagpapalabas ng mga videos kung papaano tino-torture ang mga POGO worker na lumabag sa kanilang patakaran. Unang iniharap ni PAOK spokesman Dr. Winston Casio ang mga dayuhang nasagip sa torture na kinabibilangan ng mga Chinese at Malaysian nationals. Gayunpaman, sa mosyon ni late Representative Richard Gomez, pinayagan ni Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez, chairman ng Committee on Public Order and Safety si Casio, na ilabas ang video na nakumpiska ng mga ito sa ni-raid nilang POGO sa Banban, Tarlac at sa Porac, Pampanga, upang maintindihan ng lahat ang nangyayari sa loob ng mga illegal na POGO. What we were trying to portray here is the evil of the illegal activities that has been perpetrated in our country. And it was not done by the Filipinos, but it was done by the foreigners in cahoots with Filipinos. Ani Fernandez. Ako, nung napanood ko, medyo offending sa atin eh. Binabastos nila ang ating gobyerno. Dagdag pa ni Fernandez bago inilabas ang torture videos na nakumpiska ng PAOK sa Lucky 99 sa Porac. Ipinakita rin ang video ng mga biktima na kinukuryente habang nakatali sa bakal habang isang Malaysian naman na nakaposas, nakababa ang pantalon at may balot ang muka ang walang habas na pinagpapalo ng kahoy sa ulo, batok at iba pang parte ng katawan. Etong Malaysia na ito, subject of rescue. Unfortunately, natagpuan na siyang patay noong nakaraang taon. Malaysian po ito. Humingi sa atin ng tulong ang Malaysian Embassy pero hindi na po natin naabutan ng buhay, ani Casio. Hindi na inilabas ang iba pa mga videos katulad ng sexual torture matapos hilingin ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong dahil marami sa mga ito ang hindi kayang panoorin ng kalupitang dinanas ng mga POGO workers. Ayon kay Adyong, naka-livestream ang pagdinig at posibleng mapanood ito ng mga minor edad. Samantala, suportado ng Porac LGU ang investigasyong Senado laban sa mga iligal na POGO. Ako at ang Sangguniang Bayan Council ng Porac ay sumusuporta sa investigasyon na isinagawa ni na Senator Risa Hontiveros at Senator Sherwin Gatchalian sa mga iligal na POGO. At nagpapasalamat ako sa kanila sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ipahayag ang aming panig tungkol sa usapin. Ani Mayor Jaime Jean Capil. Kinatigan din ng alkalde ang panawagan ng mga senador na ipagbawal ang mga POGO na ngayon ay tinatawag na Internet Gaming Licenses o IGL sa bansa, lalo pat mas nakalalamang na hindi mabuti ang dudulot nito kaysa sa pakinabang. Tiniyak ni Mayor Capil sa kanyang mga nasasakupan at sa bansa ang kanyang hindi matitinag na pangako na makipagtulungan sa mga mambabata sa anumang investigasyon bilang tulong sa bansa. Matatanda ang natunto ng mga otoridad ang underground tunnel at indoor firing range sa umano'y magarbong POGO exclusive leisure resort sa Barangay Senyora, Porac, Pampanga kamakailan. Samantala, para kay dating presidential spokesman Salvador Panelo, isang malinaw na media mileage ang intensyon ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros na iniuugnay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kontrobersyal na formally anomaly at illegal Philippine Offshore Gaming Operators or POGO sa bansa. Malinaw aniya na nais ni Hontiveros na mapakinabangan ang nasabing usapin para sa kanyang political plans sa hinaharap.
Her apparent intention is to malign the character of PRRD, and at the same time, she wants to be politically relevant and preparing to run for a higher office. She always wants to be in the public eye for the name recall and media mileage. Yan ang naging pahayag ni Panelo sa isang kalatas. Sinabi pa ni Panelo na si Hontiveros ay desperado sa pagkonekta sa dating Pangulo sa kontrobersyal na Formally at Pogo, bagaman wala naman itong basihan. Ipinagtanggol din ni Panelo si Duterte sa pagsasabing hindi kailanman nasangkot ang dating Pangulo sa korupsyon. Kapansin-pansin aniya na tila ginagamit na lamang ni Hontiveros ang kanyang komite para paratangan ang isang tao para sa publisidad.